Praise God. Dito po sa Genesis 50 verse 20, "But as for you, you meant evil against me, but God meant it for good, in order to bring it about as it is this day, to save many people alive." In Romans chapter 8 verse 28, it says, "And we know that in all things, God works for the good of those who love Him and who have been called according to His purpose." Allow me to share to you this simple title. God is setting you up for something greater. God is setting you up for something greater. Everybody say set up. One more time, set up. Dito iikot yung pag-uusapan po natin this morning. Sino pong excited ngayong umaga? Sino ho yung excited na i-claim yung anointing of breakthrough? Last year pa ho natin naririnig ito. Amen po ba? Who wants breakthroughs? Palakpakan naman po natin ang Panginoon. Pag may breakthrough, merong breaking. Amen po ba? Wala hong proseso ng ganong klaseng pabor na hindi dadaan sa marahil pagbabasag ng Diyos sa atin. Sabi ho dito, every prayer you prayed in tears is watering the soil of your breakthrough. Pakitingnan niyo ho yung katabi ho ninyo kung iyakin po yan. Amen po ba? Sa bawat luhang pumapatak, every time we pray, ito po'y nagdidilig dun sa season na yon ng buhay natin na gusto nating makaranas ng marami pa sa Panginoon. Walang breakthrough kung walang breaking. It's a process. Halimbawa po, sa work, gusto nyo ng promotion, gusto nyo tumaas ang salary, abay magsipag ka. Amen po ba? Magpa-impress ka sa boss mo. Walang employer na ipopromote yung empleyadong nakaupo, nagpe-Facebook, darating late, uuwi ng maaga. Ipopromote? Dadagdagan ng cash gift ng December? Wala hong ganon. Amen po ba? Kung gusto mo ng promotion, kung gusto mo ng blessing, well, mag-overtime ka. Pero 8:30 pa lang, nagbe-break ka na. Tapos 4:30, nagme-makeup ka na. May alam akong ganyan, madam. Gusto nyo sabihin ko? Wag na, naka-live tayo. Experience ko po yun sa ibang mga ahensya. Hindi mo na makausap yung mga nasa reception pagka 4:30. Busy sa paglagay ng mud pack sa mukha. Pinapatay na lang yung oras. If you want promotion, again, magsipag ka. Alam nyo, nung kinlaim ho natin itong anointing of breakthrough, ang impression ng Lord, ibabagay mo yung klase ng buhay na meron ka sa gusto mong maranasan. Amen po ba? Sinabi natin, gusto ko ng breakthrough. Bantayan mo yung spirituality mo. Basic ho ito, prayer life mo, yung pag-attend mo sa church. Congratulations po sa JL San Fernando. Grabing commitment ng mga members po. Kayo po, nakakatuwa. Opo, nag-aagawan sa upuan. Amen po ba? Yung mga nakaupo sa second row na yan, kaninang first service, maaga pong dumating yun, baka dyan na natulog sa gate. Yung nakakakuha ng mga first seat dyan, kasi workers and leaders sa first line, yung pang second po, maagang pumila yung mga yan. Nag-i-effort, pinapakita mo sa Diyos na, Lord, ikaw ang une. If you want to claim that anointing, ibabagay mo yung klase ng pamumuhay mo sa gusto mong maranasan. Amen po ba? Kung ito po ang claim natin, inuulit ko, pakisabi sa katabi mo, magpakatatag ka. Bakit po? Before every breakthrough, there is always a breaking point. Amen.
Hindi tayo matutulog lang tapos tapos na. May pagpapala na, may breakthrough na. No, it's a process. Before every breakthrough, there's always a breaking point. Hold on. Because you can't have a breakthrough without breaking. Who wants breakthrough? And who wants breaking? Oh, praise God. Nung breakthrough, amen. Nung breaking, amen. Ulit. Sinong gusto ng anointing of breakthrough? Amen. Sinong willing dumaan sa proseso ng breaking? Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ng Lord. Punta ho tayo sa storya ho ni Joseph. Kung tayo po isang individual, kapag binasa niyo po ang story ni Joseph, walang isa man sa inyo ang magnanasang, ay gusto ko yung storya niya, ang ganda. Wala. Kakaibang storya ho ni Joseph. Ibang klase yung pagkakaso. Basahin niyo po, tigilan niyo po muna yung mga Korean novela na sumasakit ang mata niyo sa kakabasa ng translations. Yung tigilan niyo muna yan. Okay, tigilan niyo muna. Punta muna kayo sa Book of Genesis. Basahin niyo muna yung storya ni Joseph. Grabe hong storya ho ito. Ibang klase yung kwento. In Genesis 37:3, siya po kasi ang favorite ni Jacob. Now Israel loved Joseph more than all his children, and he made him a coat of many colors. May pabor. Hindi naman tayo talaga minsan makakaiwas talagang sa mga anak natin. Minsan may favorite. Minsan talagang alam natin yan. Hindi naman sa sobra, tama lang, pero meron ganong ugali yung mga parents eh. Mali po ba ako o mali ako? Bawa, 4 yung anak mo, may dala kang mansanas, 2. Yung pinakamalaki kanino? Ay, kay bunso yan. Si bunso yan. Bunso yan. Kayong mga kapatid, gigil na gigil eh. Pag inutusan yung bunso, sasabi, ma, inuutusan ako. Ikaw ang gumawa niyan, hindi ka naawa sa kapatid mo. Bata-bata, inuutusan mo. Oh, di ba? Nasaan ang mga bunso? Mahabang buntot. Marahil ganun yung naging behavior ni Jacob. Palibasang espesyal si Joseph. Marahil nakikitaan ng magandang ugali yung kanyang anak. So Joseph had 2 dreams that suggested he would one day rule over his brothers, which made them jealous and angry. Yung interpretation ng panaginip niya, yun kasi siya, di ba, Joseph the dreamer nga eh. So maraming ini-entrust na visions ang Lord sa kanya. At kapag bibigyan niya ng interpretation, yung dream, nami-misinterpret naman siya ng mga common people, kagaya ng mga kapatid niya. In one dream, their shapes of grain bowed down to his. In another, the sun, moon, and 11 stars bowed down to him. Out of jealous, his brothers plotted against him. They first threw him into a pit, then sold him to a caravan of Ismailites or Midianites going to Egypt. They dipped his coat in goat's blood and showed to their father, leading Jacob to believe Joseph had been killed by a wild animal. Alam niyo ho, hindi ho naiiba ang kwento na to no, sa kwentuhang Pilipino. Sa mga magkakapatid, hello po, masaya ho ba kayo sa mga kapatid nyo? Hindi. Masaya ang maraming magkakapatid. Amen po ba? Sa side ho ng mga razon, side ng nanay ko, minimum ho nila 12. Oho, nag-family planning pa po yun, madam. Ang dadami ho ng mga pinsan ko. Kami lang ho yata yung pinakakaunti na 4. Pero hindi doon nagtatapos yun eh. Literal ho, merong conflict sa loob. May inggitan, may selosan, may pataasan ng ihi. Yun ang pamilya eh, lalo na pag hindi Kristiyano. Hindi lumalay ang istorya ho ni Joseph. Sa buhay natin, minsan may tumitingin sa success natin eh. Pag Kristiyano ka, tinitignan yung success natin, ano kayong ginagawa? Mukhang nambubudol to ah. Ba't kaya biglang yumaman?
Yung inggit nandun. Same ho sa naranasan ng mga kapatid ni Joseph. Pinapaboran, marahil, ng tatay, itong si Jose. Imagine niyo, nakuha nilang itapon sa hukay, sa balon, ang kapatid. Gawain ba ng kapatid yon? Palibasang half-brother. Half-brother kay whole brother, brother pa rin. Amen po ba? Imagine niyo, saan ka makakakita kapatid mo sa laman, itatapon ka. Siguro habang hawak-hawak si Joseph po, yung safe tatapon eh. Hindi naman siguro hinila, baka binuhat pati pa, markang-marka ni Joseph yung mukha nung ikaw. Gigil na gigil. Hindi lang ho na-satisfied dun sa pagtapon sa balon, siguro nakita mukhang wala tayong maihita dito, kung hintay na lang natin yan dyan. Ibenta na lang natin. Tinapon na, binenta pa. Pakisabi nga ho sa katabi nyo, set up to, set up. Amen po ba? Pinagkaisahan eh. At isa pa hong set up, ipinaalam sa tatay na patay na si Joseph. Yung favorite na damit ho ng tatay na binigay sa kanyang anak, inilublob sa dugo ng hayop. At umuwi sa bahay, kunyari, Tay, yung anak nyo, dilapa ng mababangis na. Yung pinilapa ng mababangis. Yung nagdrama, grabe ho, no? May kapatid ho ba kayong ganito? Salamat naman. Praise God sa mga kapatid natin na mababait, no? Pag wala kang bigas, bibilan ka ng 25 kilos na dinurado, kaya jasmine. Amen po ba? Yung anak mo, pagka nakitang walang baon, pupunta sa bahay, kapatid, yung baon ng pamangkin ko, ito 5,000. 2 days lang yan, paubos mo sa kanya, ha? Grabing tito yan. Amen po ba? Pero minsan nangingibabaw yung inggit. In Psalm 37, 23, 24, the steps of a good man are ordered by the Lord. He delights in his way. Though he fall, he shall not be utterly cast down, for the Lord upholds him with his hands. And in Proverbs 19:21, many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Tatlong mahalagang punto ho. Part of my simple reflection dito sa story ho ni Joseph. Ano yung title ho natin? Pakisilip nga yung title ho natin. Pakibasa, 1, 2, 3, go. God is setting you up for something greater. Number 1, God's plan is bigger than our pain. Gusto ko yung something greater dun sa title po natin. But if you want to experience again the anointing of breakthrough, si Joseph hindi exempted. Very painful, nakaranas ng betrayal, falsely accused, forgotten, iniwan ng mga kapatid. Pero nagtagumpay siya sa huli. Balikan ko yung Romans 8:28, and we know that in all things, everybody say all things, God works for the good of those who love Him and who have been called according to His purpose. Kung nasaan man po kayo ngayon, anuman ang sitwasyon po ninyo, kaya na yung pinakapangit na sitwasyon, ito po'y pinahintulot ng Diyos. Inalaw ng Lord. Madalas naririnig po natin yung preaching about the 3 P's ni Joseph, the pit, the prison, and the palace. May mga Bible verses pong ipapakita sa inyo. Una, in Genesis 37, verse 23 to 24. So it came to pass when Joseph had come to his brothers, that they stripped Joseph of his tunic and the tunic of many colors that was on him. Then they took him and cast him into a pit. The pit was empty, there was no water in it. Basahin niyo po again yung story na ito, napakaganda. Yun po yung unang pinagdalhan sa kanya. Next is the prison. Yung tatlong sequence na ito, hindi yung isang araw lang. Mamaya makikita niyo again, journey siya. Journey. Yung pangalawang P na pinagdalhan kay Joseph from pit
Pangalawa is prison, Genesis 39:20-21. So he took Joseph and threw him into the prison where the king's prisoner were held. And there he remained. Pakibasa yung naka-underline. But the Lord was with Joseph in the prison and showed him his faithful love. And the Lord made Joseph a favorite with the prison warden. Maraming eksenang nangyari. Pero ang gusto ko lang bigyan ng emphasis again yung tatlong P. But under this prison experience ni Joseph, God's presence never left him. Favor is everywhere. And the prison was preparation for the palace, and hidden seasons are training seasons. Amen po ba? Ako excited akong lagi narinig pag nagkukwento si Ma'am Lilian. Yung kwentong, allow me ma'am, kwentong pangsapang putik, Bulacan. Yung ang payong ay gabi. Talagang pagka nagkukwento, wala talagang dahilan para hindi ka mangarap. Those are, process na pinapadaan tayo ng Diyos. Those are hidden seasons ng Lord sa atin. Sino mag-aakalang magiging NFRDI secretary si Madam? Pinagdidiinan niya, hindi siya nahiya from sapang putik. Kahit yung lugar ho ninyo ang pinaka medyo alanganin na pangalan, ngayon? Taga Mexico, masangsang ka. Atin po Mexico, masangsang. Pinalitan na ho ngayon, Santo Cristo na siya, Alvin. Mexico, masangsang. Kung nasa American Embassy ka, consul, ini-interview ka, you're from? I'm from Mexico, masangsang. Bagsak ka sigurado. Lugar mo pa, alanganin eh. Huwag namang magalit yung mga taga-Mexico masangsang. Halimbawa lang ho. Ano man ang pinanggalingan ho natin, again, God's presence never left him. Favors work everywhere. The prison was the preparation for the palace. And hidden seasons are training seasons. And the third P ho niya is the palace. The pit, prison, the palace. So ulitin ko po, hindi po ito isang araw lang. Mamaya ho, along the way ng preaching, marirealize po ninyo, yun pala yun. Hindi natulog lang si Joseph, nahulog dun sa pit, pagkagising, nakakulong, kinabukasan, palas. Hindi po. Pakisabi sa katabi mo, proseso. Genesis 41:39. Then Pharaoh said to Joseph, inasmuch as God has shown you all this, there is no one as discerning and as wise as you. Na-appreciate yung gift po niya. You shall be over my house, and all my people shall be ruled according to your word. Only in regard to the throne will I be greater than you. And Pharaoh said to Joseph, see, I have set you over all the land of Egypt. 42. Then Pharaoh took his signet ring off his hand and put it on Joseph's hand, and he clothed him in garment of fine linen and put a gold chain around his neck, and he had him ride in a second chariot which he had, and they cried out before him, bow the knee. So he set him over all the land of Egypt. Uulitin ko po. Ito pong naranasan ni Joseph ay prosesong kanyang dinaanan. Amen po ba? Kumusta ho tayo ngayong umaga? I can sense in my heart that God is setting you up for something greater. Amen po ba? Iba-iba ho ang level ng breaking ng Lord. May pang-elementary. Mr. Dali, pang-elementary breaking ng Lord. Elementary. Walang pambili ng bigas, walang pambayad ng elementary breaking po. Sanay na tayo dyan. Amen po ba? Minsan pinagpe-pray mo, Lord, iligong mo yung sumisipat ng kontador ko. Kakagaling lang niya last month, eto na naman siya. Merong mga season of breaking na pang secondary, medyo tumataas ang level. May pang college level. May pang master's degree ang level. At may pang doctorate degree ang level.
Yung mga may mga doctorate degree, ang breaking ng Lord sa kanila, yung mga tinubuan ng bukol sa katawan, pero lumalaban pa rin. Pakitignan nyo nga ho yung katabi niya, anong level po kaya siya? Amen po ba? I just want to remind everybody, every time na may tatayo sa harapan, just like Brother Ranel and Sister Liza, very inspiring testimony. Pag may tumayo sa harapan, nag-testify about their success, huwag niyong tignan yung tao nagsasalita literal kung ano ang naranasan lang ho niya. Hindi yung pagpapala lang ang laging tinitignan. Tignan nyo yung prosesong kanilang pinagdaanan. Amen po ba? Yung pang nagte-testify, kami po ngayon ay pinagpala ng Diyos ng isang bahay, magandang trabaho. Sabi ng iba, uy, sana all. Sana all. Huwag niyong tignan yung literal na pagpapala na meron sila. Tanungin nyo, sister, brother, ano bang pinagdaanan nyo? And when you say willing kang magsana all, sana rin willing mong pagdaanan yung pinagdaanan po nila. Amen po ba? Ito yung season ng breaking ng Lord sa atin. Meron tayong kanya-kanyang kwentong nilalakbay. Ang Diyos na siyang pinakamahusay na scriptwriter sa buong mundo, sa buhay natin. Iba yung testimony ni Brother William, Sister Zenny, Dali, Sister Candy, Brother Romy. Iba-ibang kwento ho natin eh. Mag-agree ho ba kayo sa akin? Iba-iba ang istorya ho natin. Ang Diyos ang siyang nagsulat ng script na yan. Sana man lang kung ang script natin pang pelikula. Alam niyo, ang Pinoy movie, umpisa pa lang, alam mo na ending eh, no? Kasi bugbog yung bida, madam, bugbog. Yan, bugbog. Alam mo na, pagdating ng dulo, babawi yan. Fernando po na lang eh. Isang magazine lang ang dala, pero pag natapos ang kalaban, sa gubat, talagang walang palitan ng magazine eh. Diba? Sana ganun lang ang istorya. Pero hindi ho yun ang istorya natin. Pinagaganda lalo ng Diyos ang istorya ng buhay mo. Amen po ba? Amen po ba? Palakpakan naman po natin ng Lord. Ano po ang sitwasyon nyo ngayong umaga? Kayo po ba ay nasa isang napakahirap na kalagayan? Maybe sa inyong business? Nakaka-experience ka ng bankruptcy? Sa iyong trabaho? Gusto mong mag-resign kasi nakaka-stress, nakaka-pressure, or maybe relationship sa mag-asawa. Nakikita ho ng Lord yan. Huwag nating isuko ang laban. Maybe sinabi ng doktor, 3 months ka na lang. Mahal natin ang mga doktor, ginagalang natin ang mga doktor, pero hindi sila Diyos para tuldukan ang buhay natin. Remember the testimony last week, yung kay Brother Sendrix, 11 years old or 12 years old na diagnosed na may leukemia. Inilaban ng pamilya. Kasama ang buong Church Santo Tomas na nagpray, nanalangin. And God is so merciful. Pinagaling ng Diyos ang batang ito. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Anong sabi yun ng Isaiah 55? For my thoughts are not your thoughts, as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways. Matalino ho ang Diyos. Alam natin yon. Siyang nagdisenyo ng lahat. Pero hindi tayo makakaiwas minsan, may kaisipan na, Lord, bakit ako? Familiar po ba yung eksena na, Lord, bakit ako? Ang dami ng kapitbahay ko, hindi man nag-church to. Nagsisimba yung mga yan, oh. Sumasabong yan, nag-wedding pa yan eh. Pag sila, nagsisimba ko. Amen po ba? Ito. Nepa mo kapanood. Ito. Laging may ayuda. Kami, wala. Palibasa, tito mo si Kapitan. Pilit natin minsang tinitignan yung sitwasyon natin
at ikinukumpara sa sitwasyon ng iba. Hindi po. Iba ang istorya po natin. Pakisabi sa katabi mo naman, iba ang istorya mo. Because God specializes in turning tragedies into triumphs. Amen po ba? Maging ako po ay hindi exempted. Anong sabi ng 1 Peter 5:10? After you have suffered a little while, God will restore, confirm, strengthen, and establish you. Yun ang Diyos natin. Pero ang sabi po ni Peter, after you have suffered, pakibasa, next word, a little while. Amen. A little while, God He will restore, confirm, strengthen, and establish you. Ang nagsasalita po sa harapan nyo ay hindi rin po exempted sa breaking process ng Lord. Simula nung ako po'y na-born again. Nakakilala sa Panginoon at the age of 17. Nagpunta sa Manila para mag-aral ng marine engineering. Hindi ako exempted. Because nung time na ako po'y mag-full-time na sa ministry, ang unang dumating na sobrang grabing challenge po sa amin, hindi ako nahihiya dahil alam naman to ng mga family members po namin. Muntik nang sirain ng demonyo ang pamilya ho namin. Muntik maghiwalay ang mga magulang ko. Kitang-kita ko yung sakit na nararamdaman ng aking nanay nung time na yun. Twice, nagtangkang magpakamatay ang aking nanay. Iba ko kasi pagka-relasyon ang pinag-uusapan. Galing kami ng fasting sa Bulacan. Pag uwi, basag na bote ang nakabalandra sa harapan ng bahay po namin. Pero never kong kinwestiyon ng Panginoon because I know that is part of the process. Hindi doon nagtapos. Ako po'y naging survivor ng Manor Hotel sa Quezon City. Alam niyo yung storya na sa dinami-rami ng mga pwedeng nando doon, bakit ako? Ang panganay ho naming anak nung lumabas ay special. Sabi ho ng iba, di ba pastor ka? Bakit ganyan ang nangyari sa anak mo? Again, it's part of the process. Balikan ko yung sinabi ho ng 1 Peter chapter 5 verse 10. After you have suffered a little while, God will restore, confirm, strengthen, and He will establish you. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Kaya ko shinare yun para ma-motivate yung iba. Baka sobra ko kayong nakatingin lang sa kung anong kapagsubukan meron po kayo at ang tingin nyo sa mga nagpiprit sa harapan, parang mga walang problema ba? Mukha ba akong walang problema? Mukha ba akong walang pinagdaraanan? Pakitignan nyo ho yung katabi ho ninyo, mukhang blooming naman yan. No? Ganda pa ng makeup. Amen po ba? Palakpakan naman po natin ang Lord. Ano yung title natin ulit? Pakibalik nga sa title. God is setting you up for something greater. Point number 2, God's timing is part of the setup. Everybody say timing. Alam niyo ho ba na si Joseph, he waited 13 years. Ito yung sinasabi ko kanina nung binasa natin yung 3 P's, from pit, prison, to palace. He waited 13 years bago mag-materialize yung fulfillment ng promises ng Lord sa kanya. At naging savior siya ng Egypt at ng Israel. Amen po ba? Kasi siya yung nandoon na, nagka-famine eh. Pero yung orasan po ni Joseph, hindi orasan ng Diyos. Kung kayo si Joseph, gusto nyo, matapos na agad. Di ba ganun tayo? Lord, kailan po kaya matatapos itong hirap na nararanasan ko? Lord, tapusin mo na. Lord, kunin mo na ako. Oh? Gusto nyo? Sarap kayang kumain ng kanin. Amen po ba?
Kahapon lang, madam, yung mustasa, ginisa ko lang sa bawang sibuyas kamatis. Pwede na. Yung iba, steak na kinakain, nagpapatiwakal pa. Kami ho, walang steak, steak meron. Magugulat ka eh. 13 years from pit to palace. Hindi overnight. May prosesong pinagdaanan si Joseph. The breakthrough comes after the process. Nagiging blessing po ito. Why? God uses the process to grow you, to position you. God uses the process to purify you. He uses the process to strengthen you. He uses the process to align you dun sa mga gusto ng Panginoon. I-allow nyo ang Diyos sa mga ganyang klaseng dumadaan sa buhay na huwag tayong sumimangot, huwag tayong magtampo sa Diyos. Maging excited ka. Anong sabi po dito? When the breakthrough comes, you will see that everything you went through was necessary. Kaya sa mga nagtetestify sa harapan, di ba madalas narinig po natin, nung una, hindi ko po maintindihan bakit inalaw ng Diyos yun. Ako'y magkasakit, ako po'y tinubuan ng ganito, ng ganyan, ng aking asawa, etc., etc. Pero sa huli po, naintindihan ko po kung bakit. Kasama po pala yun sa storya ng buhay ko. Amen po ba? Kaya yung prosesong ito, again, when the breakthrough comes, you will see that everything you went through was necessary. 1 Peter 5:10, yung binasa ko po kanina, after you have suffered a little while, the God of all grace will Himself restore, confirm, strengthen, and establish you. In Genesis 41:14, then Pharaoh sent and called Joseph, and they quickly brought him out of the pit. And when he had shaved himself and changed his clothes, he came in before Pharaoh. Yung orasan po natin, iba sa orasan ng Diyos. Amen po ba? Matagal na po ba ang mga hamon po na yan? Enjoy nyo lang. Matagal na po bang pinagpepre ang asawa ho ninyo? Nang di mabago-bago, huwag nyong isuko. Amen po ba? Palitan nyo yung panalangin nyo. Dati yung panalangin nyo, Lord, kunin mo na, bilisan mo. Ikaw ba naman 30 taon, kung umuwi araw-araw, lasing, tagalinis ka ng dumi, abay talaga mapapagod ka. Tapos pag nakita mo yung mga tatay sa church, talagang yung mga tatay na napakababait at walang bisyo talaga, Lord, kailan kaya magkaganda ng asawa ko, Panginoon ko, kung ayaw niya, kunin mo na. Napipikon ka rin eh. Amen po ba? Kaya sa mga nanay ho dito na wala pa yung asawa ho ninyo ngayon, huwag kayong mainip. Kung ngayon po hinahatid kayo dyan sa MacArthur Highway, ayaw pang ipasok dito, madam eh, nakukuryente daw pag pumapasok eh. Hindi, love, yung gate namin. Hindi, dito na lang. Baka makita ko ng mga brother mo eh. Sa ngayon po, tagahatid lang sila. But I know one day, maraming ganyang kwento. Yung dating tagahatid lang, ngayon, praise the Lord na sila. Amen po ba? Sila pa ngayon ang nagyaya, bilisan mo, late na tayo, baka hindi ako makaupo dun sa second row. Pasalamat na ho kayo kapag ang asawa ho ninyo inihahatid kayo sa church or inaalaw kayo mag-attend sa church. Amen po ba? Hindi yung pinipigilan nila kayo, at least naka-first step ka na. Malapit na. Amen po ba? Huwag nating gawing parang puwersahan yung pagdala sa church. Hindi ho masarap kainin yung prutas na hinog sa kalburo eh. Diba yung pilit, madam? Mas maganda yung bunga pag hinog sa puno. Yung papayang maniba lang, na hindi pilit, ay kahit kalahati pa lang yung dilaw, pagka binalatan mo at sinausaw sa asin, katamis ho niyan. Pero yung pilit, pag kinain mo, magkahalong pakla at pait. Bakit? Pilit eh. Mag-a-agree ho ba yung mga tatay dito na dating tagahatid lang?
Nahihiya pa yan. Palakpakan naman po natin ang ating pong Panginoon. Don't rush what God is developing. Delays are not denials. These are divine preparations. Amen po ba? These are divine preparations po. May istorya ho akong i-insert lang. Mabilis lang ho ito. The story of the pregnant dog and the pregnant elephant. So isang araw ho, nagkita ang buntis na aso at buntis na elepante. Friendship po sila. Friendship. So after 3 months, nanganak ho ang buntis na aso at bumisita sa kanyang kaibigang elepante. Ang sabi ng aso, akala ko ba, friendship, buntis ka? Sabi ho ng aso sa elepante, ako, nagsilang na ako ng 5 puppies. Sabi ng elepante, buntis ako. Di okay na, umalis na ho yung aso. Another 3 months, nabuntis ulit ang aso. Nanganak na naman. Lumunta na naman kay elephant. Kala ko ba buntis ka? Buntis ako. Sabi yun ng elepante. 18 months ang lumipas. Nakapagtayo na ng isang tribong aso, yung babaeng aso na ito. Hindi po nanganganak ang elepante. Are you sure you're pregnant? Ang sabi yun ng aso. We got pregnant at the same time. I've given birth many times already and you haven't delivered anything. Ito yung reply po ng elepante. The elephant replied, I'm carrying something special. When I give birth, the earth will feel it. When my child crosses the road, humans stop and watch in admiration. What I'm bringing into this world takes time because it is big, strong, and meaningful. Your puppies are born quickly because they are small. My baby is not like yours. Yung implication ho nito, yung lesson, yung mga hamon sa buhay natin, hindi natatapos ng 1 buwan, 2 buwan, yung iba taon. Bakit? Hindi naman kasi simple yung ipinapanganak ho natin eh. Niluluto pa ng Diyos yan, pero isang araw, pag nagmaterialize yung favor ng Lord, sa Diyos ang lahat ng kapurihan. Amen po ba? Yung best na palakpak sa Diyos. Hallelujah! Not all journeys are the same. Some blessings take time to grow. Don't compare your progress with others. Uulitin ko po yun, huwag nating tignan ang success ng iba, bakit ikaw wala, sila meron. What is yours is being prepared. Be patient, because when it arrives, it will be worth the wait. One more clap offering for the Lord Jesus. Hallelujah! Anong sabi yun ng Isaiah 60:22? Pakibasa nga ho natin. When the time is right, I, the Lord, will make it happen. And in Psalm 27:14, wait on the Lord, be of good courage. He shall strengthen your heart. Wait, I say, on the Lord. And in 2 Peter chapter 3, verse 8, ito yung sinasabi ko po kanina. With the Lord, a day is like 1,000 years. He is not slow in keeping His promise. Iba ang timetable ng Diyos sa timetable po natin. Maybe nasa isang sitwasyon po kayo na parang feeling nyo ang tagal na eh. Yun ang dinisenyo ng Diyos sa'yo. Naiinip ka? Tignan natin yung journey na pinagdaanan ho natin kung gaano kabuti ang Diyos. Ma-appreciate mo hindi yung pangit, kundi makikita mo yung magagandang bagay na ipinahintulot ng Diyos sa'yo. Ang mabuhay ka lang everyday ay isang pagpapalang nanggagaling sa Diyos. Ano yung title ho natin ulit? Pakibalik. God is setting you up for something greater. The last point. God is always with you or with us, even in the darkest places.
Kapag binalikan niyo po ang story ni Joseph for how many years he was in prison, ang hirap po kaya ng nandun. Set up yun eh. Di ho ba? Tinignan ko yung reason bakit nakulong si Joseph. Isa sa mga dahilan nung siya po ay tinukso ng asawa ng Potiphar. At na-set up siya. In chapter 39, nagtatrabaho siya sa palasyo ng Potiphar. Biglang pumasok ang asawa ni Potiphar sa room ni Joseph para dayain siya. Itong babae ito mukhang kulang ng seminar. Inaakit si Joseph. Lie with me, Joseph. Lie with me. Babaeng to, pala desisyon. Di na nahiya. Si Joseph may prinsipyo ho eh. Di ba? The Lord was with Joseph. Alam ni Joseph yung position niya? Ang sabi ho, hindi ko pwedeng gawin yan. Malaki ang tiwala ho ng asawa niyo sa akin, parang awa niyo na, umalis kayo. Si Joseph no ang siyang tumakbo. Nung tumakbo na si Joseph, ito namang paghablot ng robe niya. So lumabas si Joseph, dun sa silid, medyo alanganin. Ito na naman ang babaeng ito. Rape! 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 Set up na naman. Imagine yung story ho ni Joseph, no? May naalala pa ako dun sa prison, di ba? Sabi nung isang nandun, no, tol, pag nandun ako sa taas, i-remind ko yung si Potiphar na may kaibigan ako nakilala na magaling mag-interpret. Akong bahala sa'yo, tol, i-relay ko yun. Nalimutan din. May amnesia. Imagine that setup. Naalala ko tuloy, Senator Joel, no? Ang daming mga fabricated setup yun eh. Pero nakikita yung ginagawa ng Diyos ngayon. Hallelujah! Amen po ba? Amen! Hayaan natin yung galaw ng Diyos sa storya ng buhay natin. Huwag nating tignan na parang parusa ng Diyos. You know, when the time is right, God moves swiftly. In one day, Joseph went to prison, to palace. In moment, the Red Sea opened. In one night, Peter was freed from prison. In 1 hour, the Holy Spirit came in the upper room. Breakthrough may feel sudden, but God was building it the whole time. Akala lang natin basta lang siyang dumating. Hindi po. Nag-umpisa yan, nandun ang Diyos, gumagalaw ang Diyos hanggang mag-materialize yung favor niya sa buhay mo. Nandun siya palagi. Ang ganda ho ng statement ni Sendrix last Sunday nung tinanong siya kung nasaan ang Diyos nung siya'y nagkaroon ng leukemia. Anong sagot ho nung bata? The Lord was there. Nandun ang Diyos sa bawat araw na siya po'y nagpapa-ospital, nagpapa-chemotherapy, nandun ang Panginoon. Ang isa hong maganda sa karanasan pong ito, mga magulang, mga kapatid, before I pray, before we end po. Pag tinignan natin ang storya ng buhay natin, hindi siya lumalayo sa storya ng nakararami. Pero ang kailangan lang na lagi nating tignan, yung kalakasang nanggagaling sa loob, ang Diyos, ang siyang kaagapay at kaantabay po natin. Amen po ba? I-enjoy natin ang buhay natin. Huwag nating pabayaang manghina, mawala tayo sa sirkulasyon na ito. Masaya ho ba kayo every Sunday? Nagkikita-kita ho tayo sa lugar na ito? Nagpapalakasan, nagbibigay ng encouragement sa isa't isa? Ito po ang isang bagay na niregalo ho ng Panginoon sa atin. Yung prosesong pinagdaraanan ng karamihan ay pinagdaraanan din po natin. Pwede bang palakpakan muna natin ang ating pong Panginoon? Hallelujah! As I end po, let me just share some illustrations. Tinignan ko yung isang preacher, may nabanggit po siyang word. Yung word po niya is exceptional crushing. Napag-google tuloy ako.
Kasi habang nagre-research ako about Joseph, so ito yung na-mention po niyang word, exceptional crushing. Tinignan ko sa Google, sa dictionary, yung exceptional crushing. Ito yung definition niya. Exceptional crushing refers to crushing that is far beyond the usual level in intensity, effectiveness, and severity. It describes something that crushes physically or metaphorically in an unusual, powerful, or remarkable way. At ang isa po sa ginamit na metaphor ay ito pong prutas na ito. Grapes. Sa ibang bansa ho kung saan yung strength po nila paggawa ng wine, grapes are being crushed to make wine. Grapes are only fruits that raise to be crushed and not protected because it is the process of crushing the grape. It finally comes to its ultimate purpose, becoming wine that will last 10 up to 20 hundreds of years. Kasi habang tumatagal yung wine, yung fermentation po niya, lalong gumaganda yung lasa. Nagulat ako, ito pala yung objective ng mga winemaker. Ang tanging prutas na hindi dinesign para proteksyonan, kundi para i-crush, durugin, para lumabas yung katas. This morning, mga magulang, mga kapatid, ano po yung tinuturo ng Lord sa atin? Saang season na tayo ng buhay natin ngayon? Kung titignan natin yung petsaho natin, iba sa petsaho ng Panginoon. Amen po ba? Pwede ba nating palakpakan ng Lord Jesus? Pwedeng tumayo lang ho tayong lahat saglit sa presensya po ng Panginoon. Balikan ko yung verse kanina dun sa binasa nating verse in Genesis 50. When Joseph said to his brothers, "You meant it for evil, but God meant it for good." Karamihan sa inyo nabasa niyo pong istorya. Saan ka makakakita na kapatid mo mismo ang gumawa ng masama sa iyo? Ginamit ng Lord marahil para sa isang setup ang mga siblings, magkakapatid. Pag tinignan niyo ang istorya ho, bakit napunta doon yung senaryo, di ho ba nagutom ang mga Israelites, famine? Ginamit ng Lord si Joseph. Pinapunta ang mga kapatid niya. Gumamit ng sitwasyon si Joseph. Pero hindi makilala si Joseph ng mga kapatid kasi nakapang Egyptian robe siya or identity. Pero siguro kayo po ang kapatid. Kayo po yung ganun, tinapon ka, binenta ka, tapos nakita mo yung mga kapatid mo. Pagkakataon mo na para gumanti. Yung gigil na gigil ka na. Pagkakataon ko, pagbabatukan ko itong mga ito, pag gumarap sa akin. Pero nung nakita ko marahil ni Joseph, tignan niyo yung istorya, yung eksena. Humarap. Nung hinubad na ni Joseph yung kanyang Egyptian identity, hindi niyo ba ako nakikilala? Ako to, si Jose, kapatid niyo. Ito ako. Siguro namutla yung mga kapatid. Siguro baka iniisip, baka ipapatay tayo. Doon ho lumabas yung verse na yon in Genesis 50. You intended to harm me, but God intended it for good, to accomplish what is now being done and saving many lives. Baka ito yung season at may tinuturo ang Panginoon sa atin. Nabanggit ko po last Sunday, I believe that no matter how difficult your current situation is, it is God's preparation. He still wants to do many great things in your life. Amen po ba? May ginagawang himala ang Diyos sa buhay natin ngayong umaga. Amen. Itaas natin ang ating mga kamay sa Diyos. Can we just sing this song with faith? Walang mahirap sa'yo, Panginoon. Hallelujah. Mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo.
ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap. Come on, sing it with faith. Sing it with faith. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ito po ang laman ng aming mga puso ngayong umaga. Oh, hallelujah. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap. Come on, sing. Walang imposible sa Diyos. Oh, hallelujah. Sing from your heart, church. Maging yung mga nasa overflow room. Walang imposible sa Diyos. Walang imposible sa Diyos. Na makapangyarihan. Walang imposible. Sing. Come on, sing. Hallelujah. Oh, Jesus. Shakatarababababababababa. Walang imposible sa'yo, Panginoon. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Sa mahinang tinig, ibulog natin sa Panginoon. Come on, church, habang nakataas ang ating mga kamay, nire-remind ka ng Lord sa iyong sitwasyon ngayong umaga. Sinasamahan ka niya. Kasama mo siya. Pangako po niya sa atin. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, this is our faith. Come on, just sing from your heart. Just sing. Just sing. Hallelujah. This is our faith and prayer today, Lord Jesus. Walang mahirap, walang imposible sa iyo. Oh God, salamat. May pinalalakas ang Panginoon ngayong umaga. Come on, sing. Oh, hallelujah. Come on, sing. Walang imposible sa Diyos. Believe. May ginagawa ang Diyos sa iyong sitwasyon ngayong umaga. Oh, hallelujah. Maghimala ka, Panginoon. Maghimala ka. Oh, Jesus. Thank you, Lord. Praise you, Lord Jesus. Praise you, Lord God. Habang dinadama po natin ang makapangyarihang presensya ng Panginoon through that very anointed, powerful reminder na nagpapa-ignite ng ating pag-asa at ng ating pananampalataya na may magagawa ang Diyos. Alam ko po, marami ang kinausap ng Panginoon ngayong umagang ito. Hallelujah. Open your heart, open your mind. Binabasag po ng Diyos yung mga pagdududa, kawalang pag-asa. Tumutubo ang ibang klase na pananampalataya mula sa iyong puso. God is setting you up for greater things. That thing na minsang nararanasan mo, hindi mo maunawaan, mahirap intindihin ang buhay kapag hindi mo isinama ang Diyos at ang kanyang mga pangako. Do not just interpret your situation in the light of your pain, in the light of your many questions. Because if you will just interpret life in the light of your pain, bakit ko nararanasan ito? You will just become bitter, confused.
But when you begin to learn how to interpret your situation, your life, including your pain, bakit nararanasan mo yan? If you begin to learn how to interpret life, including your pain, in the light of God's promises, in the light of God's higher purposes, instead of becoming a bitter person, uusbong ang pananampalataya at pag-asa sa iyong puso. Hindi pa tapos ang istorya. May ginagawa ang Diyos. May ginagawa ang Diyos sa asawa ko, sa pamilya ko, sa sitwasyong ito. And that is how we need to interpret life, people of God. Never, never interpret life only in your own understanding. Mabibigo ka, mako-confuse ka, mawalan ka ng pag-asa. Pero pag natuto kang tumingin sa Diyos, hilingin ang kanyang habag, panghawakan ng kanyang mga pangako, mararamdaman mo, hindi ito ang katapusan. My God will still work together all things for good. At dun lalaban ang iyong faith mo. At mararamdaman mo, ang Diyos may inihahanda lang pala para sa iyo. Nakatas po ang ating mga kamay, maging kayo po na nasa overflow spaces. Damang-dama ko yung comfort ng Holy Spirit. Damang-dama ko maraming pinalalakas ang Panginoon. Maraming pinagpapala ang Diyos. Hallelujah. At pinaaagos ang Panginoon ang kagalakan sa iyong puso. Thank you, Lord. Maging kayo po na sumusubaybay via live stream. Hindi aksidente na nakapanood ka ngayon. Hindi aksidenteng dinako ka ng Diyos dito. Yan ang ating mga JIL services. Maraming nagpipray kasi ini-offer natin para marami maranasan ng Diyos. At kapag naranasan mong mga genuine encounters with God, no problem can discourage you anymore. Because your God is always bigger. Your God is always more powerful. Hallelujah. Palapakan natin ang Panginoon. Yes, Lord. Awitin nga natin minsan pa ng may pananampalataya. Walang imposible. Walang imposible sa iyo. Thank you, Lord Jesus. Walang imposible sa iyo. Walang imposible. Yes, Lord. Yes, Lord. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Ikaw ang Panginoon na Makapangyarihan. Thank you, Lord Jesus. Habang tayo po ay mataimtim na dumudulog sa presensya ng ating Panginoon, lalo na ipinagdiriwang natin ang 42 years of God's faithfulness. Subukan mong lumingon sumandali. May natatandaan ka ba na pagkakataon na pinabayaan ka niya? You tell me. At tinitiyak ko sa lahat ng pinagdaanan mo, nandyan ang Diyos. Hindi ka niya pababayaan sa kinakaharap mong muli ngayon. Thank you, Lord. Such comfort, such presence. Hallelujah. Hallelujah. Ikaw mismo makukumbinse. Oo nga. Kahit minsan, hindi siya nagpabaya. Before I pray for you and for your needs, would you follow this simple prayer of entrustment? The Bible says in 1 Peter chapter 5, verse 7, cast all your cares unto the Lord, all your worries, all your anxieties, and all your concerns. For He cares for you affectionately, and He cares about you watchfully. Many times what we need ay hindi yung kung ano-ano at kung sino-sino.
What we just need is a fresh touch from God's presence and power. And you will be so assured that all will still be well. May sulang bubulong ang Diyos sa iyong puso na parang sinasabi niya, I got you, anak. I got your situation. It will be fine. Trust me. Let's do that today. Sumunod na ang lahat sa prayer. Sabihin natin, Panginoong Diyos, Panginoong Diyos, marami pong salamat. marami pong salamat. Narinig ko ang iyong salita. Narinig ko yung salita. Ang iyong Rema word na naging buhay sa akin. Naging buhay sa akin. You are setting me up You are setting me for greater things. greater things. Patawad, Panginoon. Tawad, Panginoon. Minsan nangunguna Minsan ang pagdududa, ang pagdududa, mga pagtatanong pagtatanong, dahil sa limitasyon, O Diyos, ng aking pagkatao. aking pagkatao. Subalit salamat sa iyong mga paalala na patuloy kaming tumingin sa iyo. Patuloy po kaming manalig sa iyo Tuloy po manalig sa iyo. at nabubuksan ang aming mata na ang mga imposible ay posible pa rin sa iyo. Salamat ng marami aming Panginoon. Handa ang iyong pagpapatawad kapag ako'y nagkukulang. Pagka ako'y Siya sa atin mong aking puso. Anumang kasalanan, kung ako may nakalimot sa iyo, anuman pong mga pagkukulang, namang pagkulang, patawad, Panginoon. tawad, Panginoon. Tulungan mo akong lumalim ang aking pananalig sa iyo. Salamat sa iyong salita. Salamat sa iyo. Binibigyan mo ako, Panginoon, ng breakthrough hope. Ng breakthrough. Isang klase ng pag-asa Isang klase ng na hindi pwedeng ibigay ng mundo hindi pwedeng at tanging kayo lang ang panggagalingan. Maraming salamat. Aking kinukumpisal. kinukumpisan. Ako'y susunod sa iyong kalooban. Sa iyong kalooban. Jesus is my Lord. Jesus is my Lord. Siya ang aking pagtitiwalaan. Aking pagtitiwala. Yamang kayo ang may lalang ng buhay ko. Kayo ang may magandang plano nito. I will trust you, Lord, with all my heart. I will not lean on my own understanding. Lean on my own. Today, I receive my assurance Receive my assurance. of the greater things Greater things that you're setting up, Lord. you're setting up, Lord. May pangako po ako. Luluwalhatiin kita Luwalhati sa bawat himala, bawat tagumpay, at maging sa panahon ng pagsubok. Luluwalhatiin pa rin kita sa magitan ng aking katapatan sa iyo. Wala na akong ibang Diyos. Liban pa sa iyo. Iban pa sa The one and true God. The God of my life. The God of my family. The God of this ministry. this ministry. The living God. In Jesus' name. Palakpakan po natin ang Panginoon while you are lifting to the Lord. Any prayer petitions in your heart, let me pray for you. Panginoon, habang nananalangin ang iyong mga anak ng kani-kanilang mga espesipikong concerns, sinabi mo po, we cast our cares unto you by way of prayer. Aming ibinibigay ang lahat ng kabigatan, lahat ng mga suliranin, lahat ng nagbibigay bagabag sa aming puso. Ito'y binibigay namin at itinitiwala sa iyo, O Diyos. Habang nananalangin ang iyong mga anak, inantay mo ang iyong kapangyarihan. Wasakin mo ang puwersa ng worries, doubts, unbelief, worries and the demonic forces of sickness and disease and all the lies of the enemy. Itong lahat ay wasakin mo nga po, Panginoon, sa isip at puso, buhay at pangangatawan ng iyong mga anak. We cancel all these works of the enemy. Our God is the living God. Our God is the healing God. Our God is the restoring God. Our God is the giver of hope. In the name of Jesus, receive your miracle, receive your healing. Katulad ng ginawa ng Diyos kay Brother Cedrix, yung kabataan natin nung last Sunday, at mga iba't ibang patotoo na ating narinig, patunay, hindi ka lalampasan ng Panginoon. Receive your miracle.
Receive, hallelujah, healing to your family. Receive healing to your bothered mind. Receive the joy of the Lord. Receive the blessings of the Lord. He is the inexhaustible God. Hindi siya mauubusan ng lakas. Hindi siya mauubusan ng himala. Hindi siya mauubusan ng kagalingan, ng kagalangan. Tell Jesus, I receive it, Lord. I claim it, Lord. Hallelujah. By faith, receive your miracle in Jesus' name. Open your mouth and begin to praise Him. Open your mouth and begin to claim these promises of the Lord. Walang imposible. Walang imposible. Woo! Hallelujah. Faith is being built up in Jesus' name. Akabara malabasa direbe. Na makapangyarihan. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Hallelujah. Ikaw ang Panginoon. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible sa'yo. We thank you, Lord. We truly praise you, God. Pwede po bang tumingin tayo sandali sa harapan? Sino po yung dumating dito? Hindi ka mapakali kasi meron kang loved one na may sakit sa tahanan. Pakitas po ang kamay. Anybody who came here, meron kang may sakit na minamahal sa buhay sa iyong tahanan. Taas po ninyo yung makikita natin, okay? I can see some hands. Marahil dun sa ibaba, meron din. I would like to ask the congregation, sa mga nagtaas ng kamay, ipaki-stretch po ninyo ang inyong kamay sa kanila. Let's do this as a church family. Panginoon, sa mga kapatid po namin na nagtaas ng kamay, merong may sakit na loved one po sila sa kanilang tahanan. Yung iba'y nandito sa main sanctuary, yung iba po ay nasa ibaba, at marahil yung iba'y nasa mismong online. Panginoon, hindi ka po limitado ng distansya. Hindi ka limitado ng oras. Hindi ka pwedeng lilimitahan ni man. We agree with the faith of our dear brethren, Lord, sa aming mga magulang dito at mga kapatid na babother kasi meron siyang may sakit na loved one sa kanilang tahanan. Bisitahin mo nga po ng iyong kapangyarihan ang kanilang mga minamahal sa buhay. Ibangon mo sila mula sa banig ng karamdaman sa pangalan ni Jesus. We command those sickness and disease to go in the name of Jesus, and we speak the surging resurrection power of Jesus upon their loved ones. Maraming salamat po. We thank you. We honor you. Magpapatotoo ang marami sa iyong mga anak. Ngayong araw na ito ay araw ng pagbisita mo sa kanilang tahanan sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Give the Lord a mighty hand of praise. We believe it in Jesus' name. And we thank you, Lord, for that wonderful prophetic message na nagpausbong ng kakaibang uri ng galak sa puso ng iyong mga anak. You are just setting up your people for something greater. You're teaching us to become people of faith, people of endurance, so that, Lord, we will not depend on our own flesh, on our own wisdom, but our faith will be completely anchored on you and in the power of God. Upang nang sa ganun, wag mapunta kung kani-kaninong kalwalhatian, kundi maibalik lang lahat sa iyo ang kalwalhatian, for you alone deserve it, Lord. Sino po sa inyo nakadama ng yakap ng Panginoon ngayong umaga? Although nasa ibaba ako kasi po galing ako sa Bunlo kanina, na-assign ako emergency assignment. So medyo nasundan ko ng konti yung preaching, lalo na yung bandang dulo. Hindi nyo makakalimutan yung elepante, no? Yung iba kasi nagmamadali. Pero if God is up to something big for your life, be patient. Sabi mo sa yung katabi, maging patient tayo, kapatid. Palapakan po natin ang Panginoon. Amen.
Makakaupo sandali tayo. I would just like to give some very quick reminders dahil this coming Sunday po, ito na yung ating culmination ng ating pong month-long celebration ng 42 taon ng kabutihan ng ating Panginoon. Naging mabuti po ba ang Diyos sa inyo? Hallelujah. Kapag kami nag-uusap ni Sister Lilian ng family, we can't help but simply to thank God. Yung nabanggit ko kanina during prayer, 42 years, huwag natin kakalimutang lilingon. Magsabi ka kung mayroong pagkakataong ikaw ay pinabayaan ng Diyos. Wala kang matatandaan. So, ganun po ang Diyos natin. And as you begin to reflect on these precious truths and experiences, lumalalim ka sa iyong faith life. And what happens? Nagiging blessing ka rin sa iba. Kaya, ang paalala natin, okay, magtatapos na. Pero at least itong buwan na to, sadyain natin. Be a blessing to somebody. Sino yung mga taong na-encourage mo? Baka ka-opisina mo yan. Hindi mo alam kung ano yung tumatakbo na sa isip nila. Please care to give encouragement. Share the Word of God. At yung mga nakita mo na medyo hirap na hirap at kung may capacity ka, tumulong ka kahit hindi mo binobroadcast sa iba. Mararamdaman mo yung galak na kakaiba sa iyong puso. Bakit? Ibig sabihin, sobrang napapalugod natin ng Panginoon. Yung ating EOR5, ang huling report sa datos, our goal is at least mga 100,000. Nung last year, more than 100,000. Kabilang na po doon yung mga JIL na kapatiran dito sa Pampanga. Ang huling datos, kung di ako nagkakamali, mga nasa 65, pero ngayon baka nasa 75,000 na. People touched by the love of God through various ways, EOR5, mga napag-pray. So, may 1 week pa tayo. Gamitin natin yung pong evangelistic na AVP. Napakaganda nung patotoo nung dalawang kapatid na walang direksyon ng buhay. Pero doon ka nga magtataka sa Diyos eh. May mga tao naghahanap ng perfect love. There's no such thing in this world. The only perfect love is the love of God. Palakpakan po natin ng Panginoon. Hallelujah! Nabanggit ko kahapon, nag-speak po ako sa Best Me ng Southern Luzon Operation. 1 week, Brother Eddie School of Ministries International Training ng mga new breed of potential pastors sa Southern Luzon. Isa sa pinaalala ng Diyos sa akin, yung simpleng understanding sa Great Commission. Ang Great Commission po na ipinagtagubilin ng Panginoon sa lahat ng mananampalataya. Let me ask you, are you a believer of Jesus? So, kasama ka dun sa pinagtagubilina ng Panginoon. Huwag niyong sarilinin ang karanasan ng mayamang karanasan ng pag-ibig, katiyakan, kaligtasan mula sa Panginoon. Huwag mong sarilinin sa iyo lang yan. I-share natin yan. Suma total, kapag pinag-aralan mo, pag nanonood ka ng love story, hindi yung makamundong love story kundi yung totoong love story. Pag-ibig ng ama, anak ng magulang sa anak na nagsakripisyo, mapatapos lang yung anak sa pag-aaral. Yung anak naman, hindi nakalimot sa magulang. Nakakatouch yung ganong storya. Tapos isang lalaki na mayroong malinis na intensyon sa isang dalaga at nagsakripisyo. Nakakatouch yung ganong klaseng mga istorya, mga love stories. Mga taong parang tinapong basura, pero nagkaroon ng hope at may nagbigay sa kanila ng kalinga. Very touching. It touches a very sensitive chord in the human heart. Did you notice it? Love stories touch a very sensitive chord in the human heart. Pero gusto kong i-anunsyo, the greatest love story ever is God's love to mankind. Hindi man tayo karapat-dapat, minahal tayo ng Panginoon. Ngayon, ang Great Commission, which means evangelism, sharing the love of God, hindi yung parang nagmamalaki ka na, kayo pupunta ng impyerno. Hindi ganun ang evangelism. Evangelism is helping others to become a part of the greatest love story ever. And that is
the love of God. Purihin ang Diyos. So this coming Sunday will be our culmination. Masaya ito, pero meron tayong beautiful problem. Masaya dahil culmination na. Bishop Brother Eddie will be our guest speaker. Hallelujah! In person, nag-confirm na po siya. Let's just pray for the rest of this week. Manatiling lakas ang kanyang katawan. So that's beautiful. Our challenging, beautiful problem is isang service lang tayo. So, it will be from 8 o'clock hanggang 12 dahil may dedication tayo, yung pong JBES 2 na lote. Yung tatlong service natin, pagsasamahin natin sa isa lang. Kaya beautiful problem. Ngayon pa lang medyo na tayo, siksikan, So ito lang naman ay minsan. Kasi po, pwede natin gawin sana sa Laos, kaso masyado yung hassle na tapos tatakbo pa dito for the dedication. So the leadership thought na yamang nandito ang lupa na itatalaga po natin sa Panginoon na iniregalo niya sa JIL Pampanga, mainam at matagal na rin naman na hindi natin nakakasama ang Brother Eddie mismo dito sa ating soler. So dito siya mismo para during that 30-minute window, mabilis po lalakad, makikita yon naka-drone, so the congregation will still be here para may solemnity dahil sobrang ginawang himala ng Diyos sa Project JBES 2. Amen! Palabakan po natin ang Panginoon. Sobrang himala ito ng Diyos. So, at least magtiis lang tayo itong one Sunday na to and then we'll go back to our regular schedules po ng ating mga services. So, we can only accommodate mga 1,200. So, that's it. Our attendance dito umaabot ng mga 1,000 mga 2,000 plus every Sunday yung natin out of the 4,000 plus total membership. So may pre-registration. You have to pre-register. So tinanong ko kanina si Sister Leia, kumusta na? Mukhang na daw yung 1,200. But don't you worry, we will do something. Kung hindi man magkasya lahat sa mga loob, at least magpapalagay po tayo ng mga TV sa labas. At may mga silungan naman dyan. Therefore, ang ibig ko sabihin, don't be late. So, 7 o'clock, meron ng pre-program. 8 o'clock ang start. Ngayon, yung mga naka-pre-register, kahit po naka-pre-register, 30 minutes before the official time of start, which is 8 o'clock, kung wala ka pa, kahit naka-pre-register ka, may mga naghihintay, they will be allowed to get inside. Pakibanggit sa katabi, don't be late. That's a beautiful problem that I am sharing. But what an opportunity because our beloved pastor, our Bishop Brother Eddie, na grabe ang biyaya po at anointing ng Diyos sa kanyang buhay ay makakasama po natin in person. That is really what we are so excited about. Ngayon, magtanong po tayo sa ating mga tribe group leaders kung paano po nila tayo matutulungan. Ngayon, next question. Sino po yung nakapark dun sa initial na testing na ninyo dun sa Project JBES 2 lot? Sino nakapark dun? Okay, so masayang-masaya daw po yung mga SOS natin ngayon. Kasi sila yung nagda-traffic. Ngayon, mukhang maluwag-luwag. Pero ang dami na rin palang nakapark dito kahit na tayo ay puno na dito sa JBES 1. So, talagang pinalapad na ng Diyos, pinalaki niya yung paa, kaya kailangan lalaki uli ang sapatos. Thank God for Project JBES 2 for God's glory. He is really the owner of this ministry. We are just stewards. Kanina siguro na-announce na nag-launch po tayo and we praise God for those who already responded. At sama-sama po natin na parangalan ng ating Panginoon sa pagpapadama ng ating pasasalamat po sa Kanya. Then kanina, kaya po ako nag-preach sa
Jael Prayer Garden. It's a special day today for Jael Church. What is that? Tomorrow will be the birthday of our late Mayor Johnny Villanueva Tugna. Nakapiling na po ng Panginoon. Beloved pillar yan ng Jael. Kami mismo mga pastor, mahal na mahal namin siya. Ang pamilya niya, mahal na mahal siya. So kanina, yung aking preaching, nilid ako ng Holy Spirit ang acronym Johnny. Paano ka magkakaroon ng breakthrough hope? J, just, mabuhay ng kalugod-lugod sa Diyos. O, oneness in Christ. Yung iba may hope sila pero mababaw, palso, hindi nakaugat kay Kristo Nakaugat sa pansamantalang bagay ng mundo. Kapag bago ang cellphone, masaya. Hindi na bago, hindi na naman masaya. Hindi lasting hope yung ganon. Our hope cannot be anchored on something that is temporary. It should only be in Christ. Nakita namin yan kay Mayor Johnny. And then, nurturing. Maaruga siya. Maaruga. And then, inspiring. So, I hope na-bless tayo nung nakita yung pinalabas kanina. Multi-talented. Songbird of JIL. Tapos napa-IOS niya ang Bukawi. Munisipyo. Kaya naging high class ang Bukawi. Tapos kinumbinsi niya yung mga kapatid, yung pong lupa nilang malaki, dyan po sa may Bukawi, i-donate para magkaroon ng ospital ang mga Bukawenyo. Ganong kadakilang puso nitong si Mayor Johnny. Pagdadang kayo ng highway, makikita ninyo, Mayor Johnny Hospital, pinangalan in memory of her. Tuwan-tuwa ang mga Bukawenyo. For the first time, nagkaroon sila ng ospital. We praise God for our leaders na merong ganong puso. Starting from Bishop Brother Eddie, our Ate Dory, na head ng iCare Ministry, at pagkatapos, ang kanyang mga anak, ang ating Senador Joel, na talagang buong pusong naninindigan sa kapakanan ng taong bayan. By the way, ang isang latest batas na naipasa, nagigil siya, batas na ang anti-pogo bill. Purihin ang Panginoon. Many other laws. So, talagang paghitik ang puno, binabato Pero nobody can change the truth. Truth will still prevail. Maraming naganap, this week. Nakikita natin yung mga totoong larawan. Mukhang ngayon, kamay na ng Diyos ang nakikialam. Palapakan po natin ang Lord Jesus. Hallelujah! Tapos ang Mayor Johnny natin, Mayor John, panganay, siya po ang kasalukuyang mayor at presidente ng Mayor's League ng Bulacan. So, tinuruan nila Bishop Brother Eddie ang kanilang mga anak to live sensible lives. They can communicate to people. Mataas na tao, mababang tao. Lalo na si Ma'am Johnny, pag nakakita ng matanda, naku, niyayakap yung matatanda. Pinagpipray niya. Tapos yung mga preso, yung mga nakakulong, nagpipreach siya ng Word of God. Saka makakita ng mayor, nagpipreach ng Word of God sa mga may tattoo sa katawan, na kahit ganun kayo, mahal pa rin kayo ng Diyos, magbago kayo ng buhay, manumbali kayo sa Diyos. Yun po ang mga leader natin. Palakpakan naman natin ang Panginoon sa kanilang buhay. So before we depart at mukhang may konting pakulo pa rin yata, mabilis na raffle, habang nakaupo tayo, join me in prayer for the family. Dakilang Diyos, kami nagpapasalamat habang ginugunita namin ang kaarawan bukas ng isa sa aming mga patibay ng JIL Church Worldwide, one of the pillars of our JIL Church Worldwide, ang aming beloved late Mayor Johnny, na ngayon ay masayang-masayang kapiling mo, Panginoon, one of the great clouds of witnesses, according to Hebrews chapter 12. We thank you for her life. Her memory lives on. Ang kanyang inspirasyon, ang katapatan, ang laging lumalabas sa kanyang bibig na walang saysay ang buhay kapag hindi ka nabuhay na pinalulugod mo ang Diyos. Ito'y mananatili sa lahat ng JIL people so that we will live sensible lives here on earth at hindi lang kami magpalipas ng oras sa mundong ito sa aming pansamantalang buhay. Father God, we thank you for the life of her family, Vice Mayor Attorney Sherwin Tugna, isang magiting na lingkod mo at isang abogado na ngayon ay Vice Mayor ng Bukawi. Ipinagpapatuloy ang legasiya ng kanyang asawa.
At ang kanilang mga anak, Panginoon, ang lahat ng kanilang 4 na anak, Father God, we believe that you are comforting them, you will bless them at patuloy mo silang iingatan. Higit sa lahat sa buhay ng aming pastor, Bishop Brother Eddie, at ng aming Mayor John, Senator Joel, at ng aming Executive Vice President, Pastora Joby Villanueva. We're so thankful every time we remember them, Lord, ang kanilang mga sakripisyo. Maitawid lang ang mabuting balita, maihatid lang ang mensahe ng pag-asa, hindi lang sa mga Pilipino, kundi maging sa ibang mga bansa. Lord, you've raised up our apostolic family with a special anointing and assignment so that many people will be blessed. We pray that as you've raised them to lead us, protect them, bless them, at lalo na sa ang aming Bishop, Brother Eddie, na sa kanyang edad ay pinipreserve mo upang patuloy na magbigay ng mensahe ng iyong salita sa aming henerasyon as an ordained prophet to the nation. We bless you and we thank you this coming Sunday for the culmination of our month-long celebration. Punong-puno kami ng expectation, Panginoon, at hindi ka namin titipirin ng papuri at pagsamba. Sa iyo ang karangalan, sa pangalan po ng Panginoong Jesus. And everybody will say, Amen and Amen.